Nagpasalamat naman ng palasyo matapos ibasura ng komite ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, nakarating na ba mismo sa Pangulo ang naging botohan sa Kamara? Yes, Gigi, pinagbigay alam na nga kay Pangulong Bongbong Marcos yung naging resulta nitong botohan tungkol doon sa kung sufficient nga ba in substance etong dalawang impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natuwa ang Pangulo dahil sa development na ito at sa naging boto ng mga mababatas dito sa impeachment complaint laban sa kanya. Mulat sa pool naman daw kasi ay tiwala ang Pangulo na walang merito, walang basihan para mapa-impeach siya mula sa Malacanang dahil una sa lahat, wala naman daw siyang nilalabag na anumang batas at wala raw siyang ginagawang masama para maging basihan para mapatalsik siya mula sa pwesto. Bagamat sinabi nga ng ilang kongresista na hindi pa maituturing na talagang naibasura ng tuluyan itong impeachment complaint laban sa Pangulo, sinabi ni Yuse Castro na tingin nila ay panahon na para mag-move forward dahil ang gusto daw ng Pangulo ngayon pagtuunan na ng pansin yung issue ng ekonomiya sa Pilipinas. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. At Maricel, nasubaybayan daw ba ng Pangulo ang pagdinig sa House Justice Committee? Well, Gigi, ang kwento ni Yuse Castro, hindi ito personal na napanood ni Pangulong Bongbong Marcos habang ginagawa yung deliberasyon ng Committee on Justice tungkol sa kanyang impeachment dahil meron daw itong dinaluhan na isang private meeting, meron din daw siyang pinuntahan na isang event. Gayunman, sila na raw yung nagbigay impormasyon kay PBBM kung ano nga yung nangyari pero makikita naman daw na tiwala si PBBM na walang patutunguhan itong impeachment complaint kasi kung makikita natin, Gigi, wala rin namang inanunsyo ang Malacanang na bumuo na ng legal team ang Pangulo para panghawakan itong kaso na isinampa laban sa kanya. Of course, nariyan din yung batikos ng ilang mga kritiko na kaya naman tiwala itong si PBBM pagdating dun sa impeachment cases laban sa kanya dahil puro mga kakampi niya yung mga miyembro ng House of Representatives. Pero pinabulaanan niya ng Malacanang. Sinasabi nila hindi raw sinubukan na impluwensyahan ng Pangulo kung ano man yung mangyayari dito sa proseso ng impeachment. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Hindi lang po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi lang po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Nandiyan po yung iba mga lawyers po. Maricel, kailan daw ulit magpapakita sa publiko o lalabas ng Malacanang ang Pangulo? Gigi, base doon sa media advisory na ibinigay sa atin ng Malacanang, merong aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos bukas dyan sa may San Juan at meron din siya dyan sa may Pasay. Parehong mangyayari yan bukas, araw ng Huwebes. Kung matutuloy ang pagdalo ni PBBM dyan sa dalawang events na yan, yan ang unang beses na magpapakita ang Pangulo sa publiko mula nang ma-diagnose siya ng diverticulitis noong nakaraang linggo. Mahigit 1 week na kasi mula nang ma-diagnose siya at dalhin siya dyan sa St. Luke's Hospital at mula noon puro mga events lamang sa loob ng Malacanang yung kanyang dinadaluhan. Pero ngayon, meron na silang inilatag na mga schedule bukod dun sa mga gagawin niya bukas. Meron na rin nakalatag na isang public event sa darating na Biyernes dyan naman sa Maynila at sa Makati. So ang aantabayanan natin ay kung ano na nga ba ang itsura ng Pangulo oras na makita natin siya ng personal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.